Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ikalawang Pilipinong Santo, si Pedro Calungsod. Siya po ay tinuturing na kabataan o teenager nang siya po ay sumama sa isang misyonero na magpahayag ng mabuting balita. Kaya tinuturing na rin na siya ay isang katikista at sa ipinatupad ng ating mga obispo na ito ay ipagdiwang bilang isang kapistahan. Dati ay parang paggunita lang, dahil mayroong hierarchy sa pagdiriwang sa liturhiya natin, at ang orihinal na paggunita kay San Pedro Calungsod ay tuwing buwan ng Abril. Pero dahil natatapat ito sa mas mahalagang araw katulad ng Triduum o mahal na araw o Pasko ng Pagkabuhay, kaya hindi masyadong nabibigyan ng highlight, kumbaga. Kaya napagkaisahan na ito ay ilipat sa petsang ito, September 21, at inelevate bilang kapistahan. So si San Pedro ay kasama ng isang Jesuita na napadpad sa isang isla sa Visayas na ngayon ay tinatawag na Marianas, at doon ay marami silang nabinyagan ng mga bata sa kasawiang palad. Ginawan sila ng mga kwento at isinisi sa kanila yung pagkamatay ng ilang mga bata doon, kung kaya't yung leader ng isla na yon, sila po ay pinatay. At makalipas ang ilang taon, yung kanilang binhi, yung kanilang ibinahagi sa islang ito, magpasa hanggang ngayon ay naroroon pa rin. Kaya tunay nga po na ang sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, na malibang mahulog sa lupa ang trigo at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Pero sa ginawa nga din ni San Pedro at ng paring Jesuita, namunga ang pananampalataya na kanilang ibinahagi sa kanila. At sa pagsasabi ni Kristo na dapat sumunod sa Kanya ang mga nagnanais na maging lingkod niya. Kaya po muli, sikapin natin na tayo po ay hindi mahulog sa tukso ng pagiging makasarili. Yung sarili lang ang iniisip, sarili lang ang pinahahalagahan. Tinatawag tayo ni Kristo na maglingkod sa Kanya. Maglingkod kagaya niya, maglingkod na maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo na handang mag-alay at magsakripisyo para sa lahat. Nawa,
pag-alis din natin sa mundong ito ay mayroon tayong maipunla o meron tayong ring maiwang binhi na magpapatuloy kahit wala na tayo sa mundong ito. Simulan po natin sa ating mga pamilya. Simulan niyo po sa inyong mga anak sa loob ng tahanan. Ibahagi ang mabuting balita, ibigay sa kanila ang pananampalataya para kahit wala na tayo sa piling nila, magpapatuloy ang pananampalatayang ating ibinigay sa kanila. Amen.